Wonder Vlogcaster. Magandang gabi mga ka-Wonder and welcome back sa ating YouTube channel. Ito ang Wonder Vlogcaster. Pag-usapan natin mga ka-Wonder itong early Christmas gift. No, at unti-unti nang dinidinig ng Diyos ang panalangin ng bawat isa. No? Alam natin na itong kaso na matagal nang i-file noon para ma-impeach si Sara, ito po'y mukhang na-archive. Pero hindi pa naman ito dinismiss. Pero sabi ng iba, mukhang dinismiss na rin. Parang ganun, ano? Well, ito po. Nag-file ulit ng kaso at makikita natin sa mga videos na tambak-tambak yung mga dokumento. No? Naalala ko si Trillanes na nagsampa ng kaso dito kay Bongo na ang kapal din. Ano? Pero itong nakita natin kay Sara, pile-pile no? ng mga kaso at good luck. Yan ay early Christmas gift. Pero hindi pa ho tapos mga ka-Wonder dahil babantayan natin kung gaganapin dyan paglilitis sa Senado. Titignan natin mga ka-Wonder itong mga senador na nagpe-play safe for the sake of coming 2028 election. At pag nakita natin sila mga ka-Wonder na sila po'y nagpe-play safe at hindi tinatrabaho o pinaiiral yung kanilang trabaho, wag na nating bobotohin yan sa 2028 para magdala at mawawasan na yung mga ganyang uri ng mga politiko. So yan nga po, file ng cases no kay Sara Duterte at bukod yan, magpa-file din si Larry Gadon ng disbarment dito kay Sara kasi abogado yan unfortunately no. Siya ay papadisbar ni Larry Gadon at kung hindi raw siya i-disbar magpa-file siya ng impeachment sa mga justices na sinasabi ni Attorney Larry Gadon no. So yan, good news na po yan ano. Pero hindi pa yan tapos, aantayin natin yan at ayaw natin matulad yan dito sa nakaraang unang-una na nakitaan umano ng violation. At inantay muna natin yung war-year ban na matapos muna yan and then papasok. Inuunahan pa nila si PBBM, no? Kasi ayon dito kay Pebbles, nag-iikot-ikot daw tong si Sara, sila Gloria, at kung sino-sino pang mga tao na namataan, nag-iikot daw yan at kumukuha ng pirma. Naglalakap ng pirma para ma-impeach si BBM. Aba, sa sobrang desperado, nagpapauso rin sila ng kanilang mga impeachment na isasubmit para kay PBBM. Eto na. So ano po yung mga kaso dyan na para dyan na naisampa kay Sara Duterte? Unang-una, syempre, yung plunder, pinakamabigat, ano? Na plunder, graft, bribery, and related criminal complaints nitong araw na ito mga ka-Wonder. At maraming natutuwang mga loyalista, maraming mga dilaw pink dyan, at yung mga neutral, siguro nakakita na sila ng hustisya paunti-unti. No? Para pigilan talaga, sabi raw ni Sara, gusto lang daw siya ipakulong para hindi raw siya makatakbo sa 2028. Partly yes, no? Kasi ayaw namin maupo si Sara, ayaw natin talaga yan. At yan po ang mga paraan kung tinutulungan siya. Wala na yung ombudsman na una, si Ombudsman Remulla na ang pumalit at pabubuksan na yung bank account ni Sara at malalaman yung laman ng pera niya na pinaghihinalaan nga ni Trillanes na mula sa drug money. So una yung plunder no dahil itong kaso na to na yung 612.5 million confidential funds from the Office of the Vice President no at sa Department of Education ng DepEd Secretary pa yan. The complaint says meets statutory threshold for plunder kasi ang threshold for plunder is 50 million. Sumobra ito 612.5 million. So yan. Pangalawa, yung graft and corruption charges under the Anti-Graft and Corruption Practices Act. Yung sunod, yung bribery, malversation, and betrayal of public trust. Yung alleging coordination schemes niya, no, of mishandled and concealed use of funds. Yan po yung kinailaliman dyan ng bribery. Nakita natin yung mga during ng mga pag-iimbestiga, may mga umamin dyan na binibigyan niya ng sobre. Yan po yung mga bribery dyan. At itong culpable violation of the Constitution. Ito yung violating public trust. Yung obligation ng isang public servant na gaya niya. At itong mga civil group no nag-file na nakita natin tuwan-tuwa tayo na bit nila yung mga dokumento at mga church leaders and academics and right advocates. Nandoon diyan sila Father sino ba tong padre na pari na na aktibo sa mga rally
no? At andiyan din sila Cielo Magno at kung sino-sino pa na siyang nag-file, ano? Alam natin na ang impeachment nga process was dismissed on constitutional ground kasi nga nag-violate daw yung hindi raw maayos, parang gano'n, yung ginawa ng Kongreso at ibinalik nga sa kanila. At yun na violation nga raw ng sa pagpapirma. Ewan ko, may mga story tayo naririnig, ang dami nating samot-sari na naririnig na yung mga pirma dyan parang sa pilitan o binayaran daw ni Romualdez kung ano-anong mga pauso nila. So yan po nakikita natin dyan. Habang si Bato ay nagtatago, kasi natagpuan nitong mga kinaukulan dyan na sa Davao siya, lately na namataan, na sa isang linggo is 5 beses siyang papalit-palit ng tirahan at papalit-palit din ng sasakyan. Although itong si Bato naman, mga ka-wonder, ay hindi pa siya maituturing na fugitive from justice kasi hindi pa nare-release yung warrant of arrest mula sa ICC. Pero good news na ito, mga ka-wonder, tuloy-tuloy na at titignan natin yung flow sa Senado. Tignan natin, we should keep our eye on those people. Alam na natin yung mga Duterte senators dyan, given na yan, pero itong mga yung mga dyan na hindi mo in-expect, bantayan natin, mga ka-wonder, at timbangin natin. Pakiramdaman natin, mga ka-wonder. Dapat maging strict na tayo kasi we are anti-corruption, no? Yung pagkikipag-combat ni BBM dito sa corruption na siyang nagpapahirap sa ating bansa, dapat matapos na, mga ka-wonder, no? So, yan, good news na yan, mga ka-wonder, at advance Christmas na, pero abangan pa rin natin dahil baka magkaroon ng magic dyan, at of course, appear dyan si Madriaga, no, ay sa kanyang mga sworn statement na sinumpaan, i-cross-examine siya dyan sa quasi-judicial, sa Senate, at titignan kung consistent yung kanyang sagot. At yung mga binanggit niya, yung ba ay nagtutugma, hindi lang naman niya may mga investigasyon dyan, no, na ginagawa, na sinasagawa, para tignan kung congruent or angkop dun sa mga sinasabi niyang statement, mga ka-wonder, na siya namang dinidebunk nitong mga DDS na nagsisiiyakan ngayon, na nagsisinervyos. Hindi tayo sa isang tao lang tumitingin o sa isang dahil binabash natin si Sara, hindi po yan ang punto, no? Dahil nakita natin na may mga irregularidad, may mga hindi maganda. At yun ang ating pong inuusig, no? Hindi yung tao. Hindi tayo yung tipo ng mga ginagawa nila na kapag hindi kaya sa debate, hindi kaya sa paliwanagan, sa ebidensya, babanatan nila ng ad hominem, o ikaw, ganito ka, ganito, ganyan. Personal. So yun lang tayo, tinitignan natin dito na maitama yung mali at matigil na yung plunder, yung malversation, graft at kung ano-ano pa. No? So yan ba yung sinasabi niyong weak na presidente? Sabi nga ni Panelo again, I don't understand, sabi ni Panelo, these people are underestimating BBM Marcos. No? He has the political will. Nalusob niya nga itong kay Kibuloy, napahuli niya, ito si Duterte, the biggest, no? Na pag-resolve ng isang krimen, ng isang issue, at marami pang mga sumusunod habang ginagawa po ng Pangulo yung mga proyekto na dapat niyang gawin kasi konti na lang panahon ng termino. Kaya sabi niya nga sana yung susunod sa kanya ay maayos at nakikita natin na mukhang hindi si Sara Duterte talaga yan. At kaya ito nga, nag-file ng case na naaamoy na yan na uunahan niya si PBBM. By January, magpa-file sila ng mga impeachment dahil sinabi nitong si Sara. Marami na raw impeachable offenses si PBBM. Eto na, marami nang nag-file ng impeachment complaints sa'yo at patong-patong yan, haharapin mo. So yan, pagtuloy natin ipanalangin, mga ka-wonder, huwag tayong titigil na nakita lang natin na nag-file, akala natin tapos na, hindi. Dadaan pa sa paglilitis yan. Dadaan pa yan kung kani-kaninong tao dyan sa Senado. No, dadaan pa yan dyan. At pagkatapos nila yung litisin, magkakaroon sila ng konklusyon kung guilty ba yan si Sara o hindi. Yan ang ipanalangin natin at bantayan, mga ka-wonder. At kapag may nakikita tayong medyo tagilid, no, na nagpe-play safe, na parang kumakampi kay Marcos, kumakampi kay Duterte, ay hindi natin kailangan yan, mga ka-wonder. Yan ang mga babantayan natin. Given na yung mga Duterte, senators na wag na natin bobotohin din yan sa darating na 2028. No? At ito nga sinasabi ni Pebbles, dagdag ko na rin, mga ka-wonder, no, na meron siyang pahapyaw.
na itong mga nagmi-meeting daw dyan during that time no, kay Duterte sa Philippine Arena, parang ang tinutumbok ni Pebbles na itong INC ay may malaking kontribusyon sa nangyayari dito sa ating bansa ngayon. Kaya nga nagparali yan, nagmukha lang peaceful, pero talagang pinatayo dyan si Amy at kung ano-anong pinagsasabi nila. Kaya yan po mga ka-wonder, yung almost 4 million na grupo na religious group na yan, na siyang sinasabi nga ni Pebbles na gusto nila maging powerful sila. Ano ba yung boses ng mga Catholic? You are 85 million calling Catholics na magkaisa. Kung yung iglesia nagkakaisa, bakit hindi kayo magkaisa? And other religion, sects, no, yung mga sekta na pag pinagsama-sama ilan daang milyon yan compare dito sa 4 million, wala pang 4 million, no? At itong isa pa na walang 8 million at yung kung ano-ano pa. Kahit pagsamahin yan, kapag nagkaisa ang sambayanan na nasa tama, wala nga yan sa kakapiranggot. Kaya magkaisa po. Tandaan, laging i-fold ng kamay, manalangin, huwag magtitigil. Sabi ng Bible, pray without ceasing. Bakit ganun? Hanggat ang prayer mo ay hindi nasasagot. At kapag nasagot, pray pa rin, magpasalamat. Dahil ang Diyos ay kumikilos, tandaan nyo mga ka-wonder, sa taong humahanap sa Kanya. Yung nagsisik sa Kanyang kapangyarihan. Yung hinihingi natin sa Kanya. Hindi yung kung kani-kanino tayo lumalapit. Sa Diyos tayo lalapit. Yan ang pinakauna and final resort. Panalangin natin to mga ka-wonder na matapos na ito at maikulong na ang dapat makulong at maghari ang kapayapaan at makapaglukluk tayo ng tamang leader sa 2028 mga ka-wonder. Hanggang dito lang tayo. Comment down below your opinion. And of course, please give me a thumbs up if you like this video para ma-introduce ni YouTube sa iba pang mga subscribers. And please share this video para malaman nila yung balita ngayon na isang early Christmas gift. No, pero hindi pa nga tapos. Baka nagbukas na kayo ng regalo. Buksan nyo na lang yan kapag may resulta na. And of course, subscribe, hit the notification bell icon, and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli, mga ka-wonder. God bless!